Patuloy naman na minomonitor ng Pag-asa ang Bagyong Tino. Nagdudulot pa rin yan ng malakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Kasabay nito, isang low-pressure area rin ang binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Alamin ang pinakabagong update nito kasama ang ating resident meteorologist weather, Tito Alvin, na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin, good morning. Good morning, Mami Chiki, at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po tayo ngayong araw ng Martes. Patuloy ang nakaka-apekto at nagdadala ng masungit na panahon. Ito pong Bagyong Tino sa malaking bahagi nating bansa. Pero bago yan, silipin muna natin itong panibago nating low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na huling namataan ng Pag-asa sa lying around 2,165 kilometers east ng northeastern Mindanao. Sa ngayon, mataas po ang tsansa niyan maging isang ganap na bagyo at posible pong pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong darating na weekend. At yan po ay bibigyan or maaaring bigyan ng local name na Uwan. Ito po ay babantayan din natin in the next few days dahil ito po ay mataas ka ang tsansa ng mag-landfall or tumama sa lupa dahil panahon po ng amihan ngayon. Yan po ay posibleng umakyat dito sa eastern section ng Northern Luzon or pwede rin pong mag-recurve yan patungo dito sa area ng Japan. Pero kasalukuyan pa rin pong nagdadala ng masungit na panahon. Ito pong Bagyong Tino na huling namataan ng Pag-asa naman sa layong around or nandiyan po yan sa mga katubigan sa may Cebu area at yan po ay naglandfall kagabi or kaninang madaling araw sa area po ng Silago, Leyte at kasalukuyan ng patawid ng area ng Cebu. Ito po ay nasa typhoon category pa rin na may taglay na lakas na hangin, umabot sa 150 kilometers per hour. Malapit sa kanyang gitna at kuminsan may mga pagbugsong umabot sa 205 kilometers per hour. Yan po ay patuloy na kumikilos, pakanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Ito nga bagyong si Tino ay aasahan natin ngayong maghapon tatawid dito sa central at western section ng Visayas. Maaari tayong tumawid dito sa Negros Islands, patungo dito sa isla ng Panay at palabas dito ng Sulusi mamayang hapon. At mamayang gabi hanggang bukas, ito po ay tatawid naman dito sa areas ng northern portion ng Palawan hanggang sa makarating dito sa may West Philippine Sea at maaaring bukas ay makalabas na rin po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero sa kasalukuyan, ito pong Bagyong Tino, yung kanyang malalakas sa pagulan at malalakas sa bugso ng hangin ay nakaka-apekto pa rin po sa malaking bahagi ng Visayas at patungo nga dito sa area ng Palawan. At yung ating wind convergence naman o yung ating tinatawag na shear line ay nagdadala po ng mga pagulan na malayo sa mismong bagyo. Kasama po dyan ang areas ng Bicol Region, Calabarzon, maging dito sa Metro Manila. Shear line po ang nagpapaulan sa atin. Ito pong eastern section ng Central Luzon, ang Aurora, Isabela, kasama na po dyan ang ilang bahagi ng Quirino at Cagayan. Dahil nga dyan, meron pa rin po tayong nakataas na weather advisory ang Pag-asa. Yan po ay mga possible na intense hanggang torrential rain sa mga areas ng Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands, Cebu, Negros Occidental, Surigao del Norte, Aklan, Iloilo, Guimaras, kasama na po dyan ang Capiz. So yung ating concentration ng malalakas na pagulan ay patungo naman po dito sa mga areas ng Western at Central Visayas at unti-unti naman nababawasan yung ating mga pagulan dito sa eastern portion ng Visayas. Meron din tayong mga possible na intense hanggang heavy rains o malalakas na pagulan pa rin po ang ating posibleng maranasan sa mga areas ng Northern Samar, Oriental Mindoro, Sorsogon, Biliran, Samar, kasama po dyan ang Bohol, Camiguin, Antique, Siquijor, Negros Oriental, Romblon, maging dito sa Masbate, Misamis Oriental, kasama na po dyan ang ilang bahagi ng Agusan del Norte. Samantalang mga katamtaman at kung minsan malalakas sa pagulan din ang ating mga posibleng maranasan dito po sa mga areas ng Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur. Ito po yung general area na malayo sa mismong bagyo pero apektado ng ating tinatawag na shear line. Yan po yung indirect effect ng pagtawid ng Bagyong Tino sa ating bansa. Dito ka sa Metro Manila, ganun din po ang ating aasahang panahon. Maulap po ang panahon natin at meron tayong mga posibleng kalat-kalat na pagulan at mga thunderstorms din. Dahil din po yan sa epekto ng shear line. Habang tumatawid po ang Bagyong Tino, dito po sa ibabang bahagi ng ating bansa, magpapatuloy po ang epekto ng shear line dito sa Metro Manila. Kaya sa mga lalabas ng bahay, mag-ingat po tayo sa mga posibleng pagulan at ugaliin po natin ang pagdadala ng payong o anumang pananggalangan sa ating mga pagulan. Bago na mga kapatid, ang ating araw po ay sumikat kaninang 5:52 ng umaga at muli po yang lulubog mamayang 5:27 na. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Ngayong Martes ng umaga, muli ako po ang inyong Weather Tito Alvin na laging may panahon para sa iyo. Mga kapatid, dito Alvin Pura po na laging may panahon para sa iyo, umaraw man o umulan, dapat laging handa. Kaya para maging updated sa pinaka-latest weather updates, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.